Tuloy ang eksena sa paghaharap ng mga bodyguard at ni Eugene. Samantala galit na galit ang direktor at hinahamon ang lakas ng loob ni Eugene, tinatanong kung naiintindihan ba nito ang sitwasyong kanyang pinasok. Tahimik pero tiyak ang sagot ni Eugene, naiintindihan niya ang nangyayari. Biglang binunyag ni Eugene ang isang malaking sekreto. Iniakusa niya ang direktor ng pagkakaroon ng peking stalker issue kay Chasioha na nagkataon pa sa pag-expire ng kanyang kontrata. Sinabi niyang ginamit ng direktor ang mga bodyguard hindi para proteksyonan si Chasioha, kundi para bantayan siya. At mukhang nagulat ang mga bodyguard sa revelasyong ito. Matapang na sinabi ni Eugene na magiging bagsak ang Barium Entertainment at KP kung hindi mag-renew ng kontrata ang kanilang star talent na si Chasioha. Ito ay dahil sa financial na problema ng Barium dulot ng mismanagement ng CEO, at ang kanilang pag-survive ay nakasalalay sa investment ng KP, at ang mukha ng CEO at direktor ay nagpapakita ng kanilang pagkabigla sa kaalamang ipinalabas ni Eugene. Hindi dito natigil si Eugene. Sinabi niya na ayaw ni Chasioha na mag-renew ng kontrata sa agency at siya ay nakakatanggap ng maraming banta. Ang pahayag na ito ay nag-iwan kay Chasioha ng pagkagulat, nagtataka kung paano nalaman ni Eugene ang kanyang mga iniisip at ang mga banta na kanyang natatanggap. At naalala ni Chasioha ang panahon na naglalaro sila sa isang computer shop. Sa gitna ng laro, si Eugene ay paulit-ulit na tumitigil at tumatayo dahil sa kanyang telepono na ikinagagalit ng kanyang mga kaibigan. Biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyang oras, kung saan ang direktor ay malinaw na galit at tinatanong si Eugene kung ano naman ang magagawa ng tulad ni Eugene sa natuklasan niyang ito. At tahimik naman tinanong ni Eugene si Chasioha kung ano ang gusto niyang gawin. Kitang-kita ang pagkagulat, galit, at pag-iyak ni Chasioha habang sinasabi niyang gusto niyang umalis sa lugar na iyon. Dahil dito, nagalit ang direktor at sumigaw ng masasamang salita kay Chasioha, tinatanong kung saan siya pupunta. Bigla ang sinipa ni Eugene ang direktor, na nagresulta sa pagtilapon nito sa sahig. At lahat ay na-shock sa biglaang aksyon. Agad na tumugon ang mga bodyguard, nag-aalala para sa kanilang direktor, at minumura si Eugene dahil sa kanyang ginawa. At ang bodyguard ay bigla sumalakay, na madaling iniwasan ni Eugene at nagkontra-atake ng suntok sa mukha dito. Sumubok ang pangalawang bodyguard na umatake, pero iniwasan din siya ni Eugene, hinawakan ang siko nito at inatake ito ng matinding siko sa tadyang. At ang unang bodyguard ay umatake muli kay Eugene, ngunit nabigo ulit ito at mas mabilis na tinamaan ni Eugene ang lalamunan ng bodyguard. At nang mapayuko ang bodyguard, ginamitan naman ni Eugene ng tuhod sa muka ito. Samantala napansin ni Chasioha ang isa pang kalaban na lumalapit kay Eugene. Napansin at nakaiwas si Eugene sa tamang oras mula sa isang sandata na gamit nito. Patuloy na iniwasan ni Eugene ang pag-atake nito. Hanggang sa makuha niya ang pagkakataon para kontrahin ito at patamaan ang siko ng kanyang kalaban para mabitawan nito ang kanyang sandata para makapaglunsad ng malakas na suntok sa mukha na nagpadala sa bodyguard palabas ng pinto. Lahat ay nagulat sa kakayahan ni Eugene, ngunit patuloy na tumatawa ang direktor. At binabantaan ang dalawa, ipinapangako na gagamitin niya ang lahat ng kanyang impluwensya para sirain ang kanilang buhay. Habang patuloy siya sa kanyang masamang pangungusap, may bagong karakter na pumasok, si Annie, kasama ang kanyang sariling bodyguard. Malinaw na nagulat si Annie sa kalituhan at sa pagpapapunta sa kanya ni Eugene doon ng maaga. Binanggit niya na pinapunta niya si Eugene sa trabahong ito na inaasahang mas simpleng assignment ang mangyayari. At nagulat lahat ng nasa kwarto. Kilala siya ni Chasioha at iniisip kung gaano kahusay si Annie. Kahit apo siya ng presidente ng SW, gumawa siya ng sarili niyang pangalan sa negosyo at ngayon ay namumuno sa sektor ng entertainment at bagong negosyo ng SW. Malakas na sinabi ni Annie kay Eugene na siya na ang bahala sa sitwasyon. At tumugon naman dito si Eugene, pagkatapos ay lumingon si Eugene kay Chasioha at sinabing oras na para umalis. Kahit nagtataka, pumayag si Chasioha ng madali. Kitang-kita na nagulat ang direktor sa pagdating ni Annie at nag-stutter, tinanong kung bakit siya nandito. Sinagot siya ni Annie na mukhang may negosyo ang direktor sa kanyang kapatid, si Eugene. Ang terminong kapatid dito ay hindi literal na kapatid kundi isang Koreanong term na dongsaeng, na ginagamit para ilarawan ang isang malapit na relasyon sa isang mas bata sa kanya. Sa pamamagitan ng pagtukoy kay Eugene bilang kanyang kapatid, isang termino na nag-iwan ng kaguluhan at kaba sa direktor at CEO. Habang panatag,
Ngumiti si Annie at hinimok silang ituloy ang kanilang usapan na nagpapalakas ng tensyon at nag-iwan sa dalawang lalaki na labis na nabigla. Lumilipat ang eksena kay Eugene at Chasioha na magkasamang naglalakad at labis na nagtataka si Chasioha tungkol sa tunay na pagkatao ni Eugene. Habang naglalakad, biglang tanong ni Eugene na siyang nangunguna kay Chasioha tungkol sa kanyang susunod na schedule. Ang simpleng tanong na ito ay nag-iwan kay Chasioha ng pagkabigla, ngunit bigla siyang sumabog sa isang komplikadong halo ng tawa at luha. Sa eksenang ito, nagising si Chasioha sa kanyang bahay at nagulat na natulog siya ng buong 10 oras. Dahil sa kanyang kasaysayan ng sleep disorder na karaniwang naglilimita sa kanya sa 3 oras ng tulog lamang, itong mahabang pahinga ay hindi pangkaraniwan para sa kanya. Habang nagmumuni-muni siya sa kama, iniisip niya na ang mahimbing na tulog ay dahil naresolba na ang mga problemang nakakagulo sa kanya kamakailan. Biglang naalala ni Chasioha ang kanyang kamakailang usapan kay Annie. Sa usapang iyon, tiniyak sa kanya ni Annie na naayos na lahat ng legal na issue sa kanyang kasalukuyang ahensya. Ang tanging trabaho na lang ni Chasioha ay ang pumili kung saan siya mananatili sa hinaharap na nagbibigay sa kanya ng bagong damdamin ng kalayaan at kapangyarihan. Nagmumuni-muni si Chasioha, iniisip ang mga problema hindi lamang sa kanyang agency kundi pati na rin sa iba pang aspekto ng kanyang buhay. Pinalalakas siya ng loob ni Annie na wala siyang dapat ipangamba kay Direktor Ki Dong-gyun. Ipinaliwanag ni Annie na alam nila ang mga banta na ginawa nito laban sa mga magulang ni Chasioha at kumilos na sila para dito. Nagtataka si Chasioha kung bakit sobrang tutok sa kanya ni Annie at ng kanilang kumpanya. Sinabi ni Annie na bukod sa malaking interes ng kanilang kumpanya kay Chasioha, may isa pang dahilan, ang trabaho ng bodyguard na malamang ay ginagampanan ni Eugene ay ituturing lamang daw na kumpleto kapag naresolba na ang lahat ng problema ni Chasioha. Kita ang gulat sa mukha ni Chasioha nang marinig ang tungkol sa trabahong bodyguard mula kay Annie. At lilipat ang kwento sa kasalukuyang oras, kung saan makikita si Chasioha na nag-ayos para sa kanyang araw. Mukha siyang mas masaya, tumatalon mula sa kanyang kama at mabilis na nagbibihis para lumabas. Paglabas niya, sinalubong siya ng bagong bodyguard na si Kang Soo-han, na nagpakilala bilang bagong kasama niya mula sa SW Entertainment. Nagulat si Chasioha at agad tinanong kung nasaan si Eugene, ang kanyang dating bodyguard. Sinabi ni Kang Soo-han na umalis na sa trabaho si Eugene, na nag-iwan kay Chasioha ng kalituhan at pagkagulat. Iniisip niya kung ano ang dahilan ng biglaang pag-alis ni Eugene sa trabaho. Samantala, kahit malungkot si Chasioha tungkol sa biglaang pag-alis ni Eugene bilang kanyang bodyguard, agad niyang binago ang kanyang nararamdaman at mainit na tinanggap ang kanyang bagong bodyguard na si Kang Soo-han. Lumipat ang eksena sa isang studio kung saan ini-interview si Chasioha. Pinag-usapan nila ang kanyang bagong role, binanggit ang kanyang unang mga alalahanin pero ipinahayag ang kanyang excitement dahil isa siyang fan ng orihinal na kwento. Ngunit habang sinasagot niya ang mga tanong ng interviewer, ang kanyang isipan ay bumabalik kay Eugene. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit bigla na lang itong umalis ng walang abiso sa kanya. Lipat ang eksena, nag-uusap si Eugene at Annie. Sinabi ni Annie na nagdesisyon si Chasioha na pumirma ng kontrata sa SW at protektado siya laban sa kanyang dating ahensya at Direktor Ki Dong-gyun na parehong may sala sa iligal na gawain. Tiniyak ni Annie kay Eugene na mayroon silang ebidensya para sa kaligtasan ni Chasioha. Ang tugon ni Eugene ay simpleng salamat na ikinagulat ni Annie. Pinapaalala niya kay Eugene na siya mismo ang nagsabi na magiging responsable siya para kay Chasioha hanggang sa dulo na ikinagulat din ni Eugene. At nagbiro din si Annie sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagkwento na tumawag si Eugene sa second team leader ng maaga para kumuha ng impormasyon at nagbiro tungkol sa kung gaano kareklamador ang team leader dahil sa maagang trabaho. At sinabi ng leader ng mga bodyguard na hindi naman gaanong kakomplikado ang mga nangyaring iyon. Pagkatapos umalis na si Eugene at ipinahayag ni Annie ang kanyang pagkalito at hindi pagkapaniwala. Sinasabi niyang pinadala ko si Eugene dahil dapat simpleng trabaho lang ito sa kanya pero hindi ganoon ang nangyari. Sumang-ayon din ang kanyang bodyguard, aminadong siya rin ay nagulat sa mga pangyayari. Samantala habang naglalakad palabas ng gusali si Eugene, nakatanggap siya ng text message sa kanyang telepono mula sa kanyang kapatid na si Dayon. Ang mensahe ay tungkol kay Chasioha kung siya nga ba ang bodyguard nito.
Dahil pinag-uusapan sila ni Jaehyung at Yongchan kaninang umaga. Dahil pumunta kayo sa computer shop. Kinumpirma ito ni Yuijin na nagpapahayag ng excitement kay Dayon at pagiging fan kay Cha Seoha. Sinabi pa ni Yuijin na kasama niya si Cha Seoha parte ng pagpapractice ng pagiging bodyguard niya na nagpainggit kay Dayon at nagpaisip sa kanya na sana ay humingi siya ng autograph. Habang tinitingnan ni Yuijin ang mensahe, habang nag-iisip, biglang lumitaw si Cha Seoha sa kanyang harapan na nagsasabing dito na pala tayo magkikita simula ngayon. Subalit napansin ng bagong bodyguard na sinadyang maghintay ni Cha Seoha kay Yuijin matapos malaman na nasa paligid ito, na sinasabi ni Cha Seoha kay Yuijin na dito na rin siya nagtatrabaho ngayon. Samantala si Cha Seoha ay tinatanong si Yuijin kung may oras ba siya para makipag-usap. At lumipat ang eksena sa kanilang dalawa na lumabas upang makapag-usap ng mas pribado. Ipinahayag ni Cha Seoha ang kanyang pasasalamat, pinasasalamatan si Yuijin sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Si Yuijin naman ay binabawasan ang kahalagahan ng kanyang ginawa, sinasabing ginawa lamang niya ang nararapat at kailangang gawin. At tinanong ni Cha Seoha ang biglaang pag-alis ni Yuijin sa kanyang trabaho bilang bodyguard. Pinaliwanag ni Yuijin na kailangan niyang umalis dahil ang kanyang mga sugat ay nagdudulot sa kanya ng sakit na nagiging hadlang para ituloy ang trabaho. Nag-alala si Cha Seoha nang marinig na may nakaraang injury pa si Yuijin habang nagtatrabaho. At nang sabihin ni Yuijin na may nabalingtadyang siya noon bago ang trabaho niya sa kanya, pero ok lang naman daw ito, nabigla si Cha Seoha at sinabing hindi ito okay kahit ano pa ang dahilan nito. Biglang hiningi ni Cha Seoha ang cellphone ni Yuijin. Nagtataka si Yuijin sa biglaang kagustuhan ni Seoha, ngunit sumunod din siya at ibinigay ang kanyang telepono. Sinasabi ni Seoha kay Yuijin na tanging ang kanyang mga magulang lamang ang may alam sa kanyang personal na numero ng telepono at ito'y dapat ituring na karangalan. Pagkatapos, tinanong pa ni Cha Seoha si Yuijin kung may gusto pa itong matanggap dahil sa kanyang pasasalamat at nais niyang magbigay ng kapalit. At sinigurado naman agad ito ni Yuijin na kung kahit na ano ang kanyang hilingin ay gagawin pa rin ba niya. Agad naman itong kinumpirma ni Cha Seoha habang namumula ang muka. Lumipat ang eksena sa isang paaralan kung saan amaze na amaze ang mga estudyante dahil sa hindi tiyak na dahilan. Samantala si Dayon ay iniisip kung ano ang bibilhin niya mamaya at pinag-iisipan niya kung bibili ba siya ng karne. At bigla dumating si Cha Seoha, lumapit siya kay Dayon at binigyan siya ng bulaklak na ikinagulat ni Dayon. Nagtataka at shock, tinanong ni Dayon kung bakit nandito si Cha Seoha sa kanilang paaralan. Kinumpirma ni Cha Seoha ang pagkakakilanlan ni Dayon at binati siya ng maligayang kaarawan at inalok sa kanya ang bulaklak bilang regalo. Nagulat at nabigla, napakita na lang si Dayon ng pasasalamat. At ang mga tao sa paligid ay namangha sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Nagtataka si Dayon kung paano nalaman ni Cha Seoha na kaarawan niya. Iminungkahi ni Seoha na mag-selfie sila, at pumayag naman si Dayon na nagugulat sa nangyayari. Sinabi ni Cha Seoha na wala siyang masyadong oras ngayon, pero inaalok niyang kumain sila ni Dayon mamaya. Dahil dito, lalong namangha ang mga tao sa paligid. Mabilis na kumalat ang chismis sa iba't ibang silid-aralan, at nagdulot ito ng usap-usapan kung bakit nandito si Cha Seoha sa paaralan. Nagdesisyon ang mga estudyanteng sina Jaehyung, Yongchan, at Hyukjin na puntahan ang pinangyarihan ng eksena. Samantalang si Yuijin ay naiwan sa kanyang silid-aralan, nag-aayos ng kanyang mga gamit at iniisip na hiningi niya lang sana ay autograph mula kay Cha Seoha. Sa puntong iyon, natanggap niya ang isang mensahe sa kanyang telepono, isang selfie mula kay Cha Seoha kasama ang kanyang kapatid na si Dayon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.